Okay, for today's video, ito ang ating setup. Papakita natin. Ito ang aking TV, ipan. Yan. Tapos ang source natin ngayon ay nasa grid. Nasa grid tayo ngayon. So okay, yan. Ito ang aking ATS. Yan, Autobots. Kaya ang aking ECC. Tapos ito, magkakabukod ito ang aking ginawa setup. Yung bukod ng breaker para sa solar panel to ECC. Tapos ito, pababa. Mula sa ECC, pababa. So, binukod ko siya. Tapos ito ang aking 12 volts power supply na adapter. From 220 to 12 volts. So, ngayon, ayan, nakita nyo, naka-ilaw yan. Pag naka-ilaw yan, ang supply ng aking 12 volts na ilaw, ayan, saka yun, saka yun nandun sa kwarto ko, ay ito ng supply. Ngayon, halimbawang patay ang aking inverter ngayon, pati ang aking LBD, patay sila. Halimbawa nag-run out, halimbawa ito ang aking switch, manual transfer switch ito, ang aking mga ilaw. Ayan. Yan, nakailaw siya. Pag namatay ang ilaw na yan, yung aking supply ay magiging direct sa battery, ang aking mga ilaw. Ayan. Yan, direct sa battery na yan. Pagka inon ko siya, ayan. Pag nakailaw yan, dito ang supply niya, dito nang gagaling ang supply niya. Yung mga ilaw ko. Ngayon, halimbawa, so papakita ko sa inyo na halimbawa nag-run out. Ayan. Halimbawa nag-run out, papatay natin to. Meron siyang delay. Ayan. Ayun. May delay siya. Oh, direct na sa battery ang load ko. Ayan, halimbawa naman nagkaroon na ng ulit ng kuryente. Ayun. Balik na sa aking power supply na adapter. So, AC na rin ang nagsusupply sa kanila. Sa pamamagitan nito, AC to 12 volt VDC. DC. Ayan. Ngayon, yan naman, halimbawa naman ay buhay ang ating inverter. Ayan, buhay siya. Buhay natin ang ating timer. Ayan, so ayan, buong bahay natin na nagsusupply ay inverter. Pati dito, inverter na rin ang nagsusupply. Ngayon, lahat, pati 12 volts ko na ilaw ay galing na rin dito sa inverter. Ayan. Timer at saka LBD. Halimbawa malubat, namatay ang inverter. Halimbawa naman hindi siya lubat at na-reach na yung nakasit dito na time ko, mamamatay pa rin ang inverter. Lilipat na sa grid. Ayan. Yan guys ang aking setup ngayon. Patayin na natin. Halimbawa patayin natin ang inverter. Yan. Okay. Nasa grid na ulit. Patayin ulit natin. Transfer yan sa solar. Yan. Kung napansin nyo. Tapos patayin ulit natin. Babalik sa grid. Yan. See? Isil ko. Ayan. Ang oras na ay 5:45. Ang reading ng ating ECC sa panel ay 16 volts. Hindi makikita. 15 to 16 yan. Hanggang 16 pa siya. 12.7 ang ating battery. So ayan. Yan ang aking wattmeter naman. Galing sa grid o kisil ko namin. May service provider. Medyo malikabok na. Ayan guys, yung aking cellphone charger kasi ang naka-charge. Ito direct to sa battery. Yan lang. Yan. Yung isang ilaw na nasa taas, yun ay AC. AC yan, yung naiwan na yan. Tapos ito naman ang DC. Yan ang DC. Yan ang DC. Yan. Okay. Medyo
yung ginawa kong setup dito ay para lang naman makapamahinga yung aking battery. Para lahat ng load ko kahit DC, nilagay ko sa dito yung sinupply ko. Para yung aking battery ay makapamahinga. Tapos halimbawa ng mga mag-run out, tulad yan, mag-run out, halimbawa nawala ng supply yan, halimbawa yan, direct na siya sa battery ang ating load. Okay, bunutin ko ito yung saksakan para dito. So ayan, bubunutin ko siya. Pag binunod ko yan, mamatay yan. Ayan lang. Ayan, binunod ko siya. Sinaksak ko. Kung napapansin nyo, may delay yung transfer niya. Gawa ng yung capacitor nito ay may charge pa. So, untay-untay siya nadi-discharge, kaya namamatay ang aking DC. So, okay lang yun. Wala namang problema doon. Okay, yun lang. Guys, maraming salamat. And, pakishare na lang ang aking video at ang pakipollow na rin sa aking page. Yan. Okay, maraming salamat guys.